Ang part karon is maghatag sa health lecture. So, isa itong mga present ni aming mga gabi is gamay naman ang present. Kanina rin wala. So, ikaw pila naman na ito na gabi karon. 5. Ikalima. So, sa atong health lecture nag-base sa word na creation, di ba? So, unsa ang letter C? Review tagamay. Choice. Ang letter R? Rest. Okay, naminaw gid ay. Ang letter E? Exercise. Ang sunod letter A? Ang kagabi, gahapon. Unsa man? Activity. Okay, so nanatakaroon review na sa letter T, which is trust. Expressing your faith in God. So, unsaon na to pag-gain of healthy lifestyle or healthy living through trusting God. So, kung na ito ang mahibalan karong review eh. A loving, all-powerful, all-knowing Creator, God is the focus of creation health. So, siya gid ang focus, di ba, sa tanan. And, if you realize that God loves us despite our flaws and that His will can lead to our joy and fulfillment, then we begin to trust Him. And it is the only way, and it is only when trusting Him that we receive the power to be transformed by His love and grace. So, di ba, pag ma-realize mo or lisod mo salig sa usa ka tao na para sa nang si Ate Janet, musalig sa kay Sir Nelson. Di ba, ngayon ka na, first meeting pa lang ninyo, murag, ngayon ka na, makasalig na ka dahil sa iya, ha? Makasalig na ba dahil ka sa iya, ha? O di pa. So, yung mga buhaton is, kailangan bibig mo ang tao. Kaya usahay, ato ang una din naisip na, ay, dili ko makigil na sa iya, ha? Kaya masigyan ko naman ako sa kwalahi. Basig, nabi ako yung mga dili po mga yung batasan, basig iyaharap po itong i-criticize. Diba, sa'yo mga itong mga kahadlo. Pero, ang Ginoo, dili siya yung ana na klase na pagka-Ginoo. So, pag ma-realize na to na ang Ginoo dili tayo yung ana para sa tao, para sa tuwang usahay, dili maayo, mahuna sa itong isig ka tao. That's the time na makasalig ta sa iya, ha. Kasi ato ang hunahunaan na Ginoo di ay maski unsa pa ta makasasala, unsa pa kadako ang mga sala, unsa pa ka pila pa ka beses na ato sa gipasakitan tungod pag-obey sa iya, ha. Pero He still will accept us maski unsa ta ka makasasala nga tao. So that's the time na makasalig ta sa iya, ha. A trusting relationship with the Creator empowers every aspect of our lives and enables us to achieve the fullness of creation health. Trusting God also speaks to the important relationship between spirituality and healing. Ang basic na definition yun sa health is having a sound being physically, not just physically, but also mentally and also spiritually. So, dili lang kayo makaingon ta na, healthy na siya kay wala na siya sakit. Healthy na siya kay dili siya, wala siya mga para sa wala siya mental na sakit, di ba? So, dili lang ko physically and mentally, but also spiritually. So, that's the definition of health. And our faith, beliefs, and hopes affect our health. Di ba usahay pag nagsakit ka, usahay ka na ma-diagnose, galing ka mga tao nga na cancer. Once sila samtang wala pa sila nakabalo natin sila cancer, murag, ano pa kaya sila, murag, kumbaga, willing pa kayo na fight silang sakit. Muna ako sa'yo, ang mga family members, di ba, gusto nila na din na lang ipanibalo. Kaya once na kabalo pa, ay, nanalagay cancer, murag, ang ato na muna terminal illness na ganing, wala na dahil pag-asa.
And then that's the time na murag ma-depressed ta. Murag, mas mas mo low ang immune system na makatabang mo sa doon na mag-fight sa mga sakit. So, unsa man daw ang benefits kung mo trust ka sa Ginoo? Unsa yung mga benefits? Ngayon sa ka-study, a study of 855 high school seniors revealed that students who go to church are less likely to become delinquents, drink alcohol, or use marijuana compared to other adolescents. So, mo na isa ka-study na ilang hinimo na katulong mga batanon nga mga high school seniors nga madasig na musimba, matan church services. They are less likely to be alcoholic, maggamit o mga ginapagbawal na mga drugs. So, di ba karon rampant kaayo ang drugs nga mao ginay gina-fight sa tuwang president karon, di ba? So, murag ano na lang siya, murag pwede ra kayo mo mapalit, murag ganang candy sa tindahan niya, anytime pwede ra kayo mo mapalit, di ba? So, available ra kayo siya. And so, sa study, they found out na those senior high school na nag-attend church services or active sa church are less likely to do those things. And clearly, there is an important role for a strong faith in God, as well as having a balanced moral education and maintaining a healthy society. Sa Georgetown University Medical School, Professor Dale Matthews and his colleagues have shown that religious involvement helps avoid illness, recover from it quickly, and most remarkably, live longer. Matuwa mo ani? Isay matuwa ni? Ha? So, di ba? Unsay mapansin na to kay lagunan siya na nagaling ka kay ako na-assign ko sa ICU mostly sa mga alagaan ng pasyente, ma-assign ng patient is kasi yung mga usahay po yung mga terminal illness ba. So, unsa po daw isa na ginatudlo sa ilaha, or aside from giving them medications and aside sa tabang po sa mga doctors nga kanang kabalupod na unsa ang pagkura ng mga sakit, we also teach them na God is the most powerful doctor, the greatest physician nga dapat na itong saligan na. So aside sa itong mga doctors, sa mga tambal na ginainom, so dapat ito ato pong i-build ato ang pagsalig sa Ginoo para maka-recover tagdali sa itong mga sakit. So dito sa Georgetown University, so mao na ilahang ipakita na those people na religious involvement, mas dali sila maka-recover sa ilahang mga sakit. And the more spiritually committed you are, the more you benefit. Medical internist Larry Dossey and others have published rather extensively on the benefits of prayer and healing. Undeniably, the medical community has a growing respect for the role that faith and prayer play in our overall well-being. So, sa hospital, ang mga pong gina-practice dito na karoon, marag, bilhin na tayo. Pero gina-practice din na muna siya pag namin time na once a week, nagayhin ko niyo prayer band, singing band. So, by department sa hospital, kiling naagid na sila yung time or kanang assignments by group, by department na maghimo sila singing band, visit sila per room, and ilahang kantahan ug ampuan. So, that's holistic care, mo po lang ginabuhat sa hospital. Our faith is a process. It is something we grow into and develop over time and trials. Most people think they don't have the kind of faith that produces miracles, that perhaps their faith is rather weak. So, di ba, usahay ka ng, makaano ta na, makompare ganun na to ang sarili sa ubang tao. Like, para sa nang mga, kanunay na ito makita sa pulpito, na sila, kay grabe siguro kanilang pagtulo. May makompare mo sa ibang sarili ba na, compared sa kuha nga, marag, attendee lang sa church, na ako pamili sa lingkuranan, ayan. So, usahay, unanata maguna-una.
our faith is a process. So, let us join the club called the human race. Jesus' 12 closest friends, katong 12 disciples ni Jesus, naka-experience po the same thing sa tuwa. Kay, para sa mga sila tao sa tuwa. They were always encountering obstacles that seemed bigger than their faith, but Jesus was encouraging. So, di ba, usahay ka ng makapangutan na tabala, bulag ka ng daghan ng mga dagong problema mo abot sa itong kinabuhi, makapangutan na ka nga nang gitubutan man sa Ginoo, nga nang gitubutan man niya nga mahitabo mi sa akong kinabuhi. So, muna na mo rin, usahay matas pa to ang faith sa iyaha, na kung unsa gitaw ka matinumanon, kung unsa gitaw ka firm dira sa iyaha. So he told his disciples, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there and it will move. So mga kaisunan, kakita ba mo ng mustard seed? Isa yung nakita mustard seed. Asa na siyang gamaya, di ba? Perting gamaya na naliso. Pero hindi mo nang Ginoo, kung naakay pagtuo nga parehas kagamya sa mustard seed. Makaingon ka sa mountain na banhin dito na lugar, and it will be possible if you have that faith. Nothing will be impossible for you according to Matthew 17:20. Don't let a lack of trust keep you from finding God's best for your life. So, napunto before ko mulingkod, na ako yung sa story na i-share na lang ko sa inyo ha. Nakita na ko niya siya this morning. Na yung sa lalaki na nataiya siya sa sakinan na Ford na sakinan. So, one time, naguba yung sakinan na Ford. So, iyahang kay, di ba, most mga lalaki, kabaligid na sila ang sound yun, interested din na sila about mga sakinan, kabaligid na sila ang sound pag-kubi-kubi, yung sound pag-repair, na sakinan. So siya, nag-try siya kay, confident dito sa iyong sarili na maayon niya. So nag-try siya na i-repair ang sakinan niya. Many times he tried to repair, kasi grabe niya ang pagkuhan. Pero every time na i-try niya, start niya ang sakinan, restart ang sakinan, wala gid mahimo. Instead na mga yung tabang, wala gid siya ni nagbatigas siya ba na dili siya mga tabang, kay kabalo gid lagi daw sa kay, iyahapon gid daw ng sakinan. So dapat kabalo gid daw siya maayo. So, try na mo siya balik. Sige siya try. Pero every time na yung i-restart ang sakinan, dili gid siya mag-start. So, few minutes, naiabot na sakinan po. Ang igawas, tigulang. Siguro nakitan siya ba nga, siyempre, nag-stop sa dito niya, may problema. So, nakita nito sa isa kasakinan niya, na may problema, gulungan niya. Pero gitanaw sa niya kadali ang tao habang nag-repair sa sakinan. And then, lingon siya na, ginihan sa gina-obserbahan. So, lingon siya sa lalaki na, kita kanina part, kaya siya i-twist lang niya siya and then try to restart your car. So, una sa lalaki, kung sa dito ka na niya, murag, tigulang na gani, mura pa siya kanang kabalo kaayo nga, wala ito yung ingon twist daw to, tapos mag-restart yung okay na daw sa kinan. Mo to yung nasa yahan niya muna. So, kay, mura di ka po yung siguro kayo sa kapila siya nag-try na ayun na sa kinan, pero wala gihapon. So, yahan lang ito dibuhat. I-twist ko niya ito na core, and then pag-restart niya sa yung sakinan, nag-start. So, mura na-amaze kayo siya na, mura, kaya po dali na tawahan niya, kaya po dali tigulang na kanang kabaluman siya kung usawan pag-repair sa sakinan. So, ninaw ko sa sakinan, hindi pangutan na, so, sa day ka, so, kabalo lagi ka ng mga sakinan. So, yan na, nagpakilala ang tigulang na, ako si Henry Ford. Di ba, Ford yan sakinan. Ang katong tigulang si Henry Ford. So, I am the inventor of your car. So, siya di ay ang inventor of the car. So, mo na, kabalo siya, kung unsa ang unsay mali o unsay nadaot sa iyang sakinan. So, usahay, muna na po datong kinabuhi, muna na po datong batasan ba? Na kita mo salig na sa tong ganingon na we rely on ourselves, makalimutan na we have a big God na pwede na tugulan.
usahay magmatigas ta na kaya lagi na ko ni, kaya na ko ni, gusto ko na ay patunayan. So, usahay, makalimutan nga na ari ang Ginoo nga mao siya ang nag-create sa tuwa, mao ang author sa tuwang life, mao ang author sa itong kinabuhi, na He knows every detail of our lives, na kung bangay nang nagtabang sa iyaha, modulan sa iyaha, ato nang ihatag atong full trust sa iyaha, wala gyud mahitabo or there will be, wala yung imposible or everything will be possible. So, yun na po dapat pag kinabuhi no, na dili, ang atong faith atong i-exercise through trusting God, and everything will be in accordance to His will. So, ang atong kinabuhi magbalipayon o mahimo nga, and sa atong wala sa ganina na ang ato akong lawas, murag na po siya good effect sa ato ang physical health kung magsalig ta sa ato ang buhing na Ginoo. Okay. Salamat. Daghang salamat, Ma'am Lar, sa mga lektura may tungod sa pagsali. No? May gabi sa tanang ng mga kaigsunan. May gabi sa ang kinsay karon ng yun nga ni Apo, taas ang gamot. Uy, gamay ra. So, kanang naa sa likod, giawha ko nga mo arin diri kay kanang kapuyan mo niya kay walay sandiganan. No? Diri kanang medyo para mapuno diri kay sayang kay diri oh, nay ang uban gusto man diri sa front side kanang naisakyanan diri kanang biyahe. So front side yun. Pero kung sa simbahan dito man sa likod no, kanang sa likod. Pero welcome diri, nay mga bakante ba diri nga lingkuranan. So ang atong oras diri maging mo dagan. Supposedly makasulog kita untuk 6:30. Pero kay wala man kita kuan kay napaka sa mga balay o ban dito pa sa trabahoan. Pero nata diri og salamat nga kamo ni balik o sa mga karon na nag-anhi, welcome sa no Brother Salo. O ato pasalamatan atong district pastor, Pastor Joel Arbias nga uban ka ato karon. So naining tagna dali pa din panahon, mga ikalima na ka adlaw o gabi nga nag-meeting na. So, ang seminar sa kasagaran sa gobyerno sa nung adlaw. Pero kini atoa kada gabi naman sa, no? 1 hour lang. Now, ang atong tema, nakita na to sa streamer, kini nga topic o kini nga tema is war against death. Kini mo tugma sa sitwasyon sa atong nasod sa plataforma ni atong presidente nga war against drugs. Ang plataforma ni sa atong Ginoong Kristo is war against death. So end time events, so mao ni naata karon sa ikalima sa November 9 o 9. Ang atong uluhan karon is unsa gani? Death penalty. So, unsa din siya, Brother Wilson, sa death penalty gani? Hukom sa pagpapit. Unsa din siya, murang popular ni sa tuwa. Okay. Now, din sa Genesis chapter 1 verse 28. Nagaingon diri, gipanalanginan sila sa Dios, gipanalanginan. And God blessed them after man and woman or after Adam and Eve naghimo sa Ginoo, nagsulti ang Ginoo o naghatag og sugo. And the first command of God is niingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo o punon ninyo ang yuta o magagahom kamo niini. So dinhi mga kaigsunan, so wala pa di ay nakasala ang tao, iyang institute sa Ginoo ang marriage relationship nga bisan wala pa isala aduna gyoy
kung man ano lagi plano sa Ginoo nga mag-reproduce or magdaghan. Ang ubang mayong nga kung wala nagkasala si Adan o si iba dili ang tatamataw. So mas maayo kung nalita mataw mag-anto sila sa sakit, yung mamatay ta. Pero nahita mo naman yun nga nataw na ka. O niya kay nakasala man ang tao. O magbaton ka mo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa ibabaw sa tanan nga binuhat, nga buhi, nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Makita nato dire mga kaigsunan ang word na dominion. Kini nga word na dominion na misunderstood sa kadaghanan. Kay ang huna-huna sa kadaghanan nga pag-iwag dominion o pagbulutan, ikaw ang magbuot. Kung imong paksiwon, imong tulahon, o imong isugba ang isda, di ba? Mamana ato ang mga kaisipan. Pero kining word nga dominion mga kaigsunan, kung sa lain o sa Binisaya pagkasulti, magdumala o pagbulutan, maghari. Ang paghari sa tao, gihatag sa Ginoo ngadto sa mga mananap. So ikaw ug ako, kitang tanan mga hari. Pero asa man ta naghari? Ngadto sa creatures nga lower sa ato nga pagka sa estados. So niining tagna atong may bawan, samtang gibuhat ang pangutana. O maling pangutana nga kuang kayo. Bisan siguro mga abogado, mga doktor, o bisan mga most prominent or most wise nga mga tao sa kalibutan, ang ilang answer posible nga dili mao. Ang pangutana mo ni, gihimo ba o gibuhat ba sa Dios ang mga kahayupan, mga mananap para ihawon o kanon? Ang pangutana, ang tubag, magpili ka sa duha, yes or no? Oh, gihimo ba sa Ginoo ang mananap para kaunon? Yes or no? Pero ihawon siya, ihawon. Niya, lutoon, niya kaunon? Yes or no? Dire, pilay mo no, taas ang gamot. Uy, wala pataas, taas ang gamot sa no. Sa yes, taas ang gamot. Taas ang gamot, sa yes. Ang wala kasabot. So, dali rin sa doon, no? Now, so wala pa sila nakasala. Okay na, pupunta na ha. So wala pa nakasala si Adan o si Iba. Panangitan mo ingon si Adan kay si Iba kay Adan. Han. Hani yang tawag Han. Gusto ko mukaon og chicken joy. Magkakaon ba siya og mag-inasal? Namay ito han. Namay daghang mga cookers dito sa paraiso. So ang tubag, unsay tubag? Kung may mo si Iba kay Adan, gusto ko mo kaon og chicken joy. Makakaon ba sila? Makakaon ba si Iba? Ha? Ang tubag is dili. Nga naman, kay dili mamatay ang mga kahayupan. Kay wala pa may sala, o kay ang bayad sa sala, kamatayon man, natagamdaman lang ang kamatayon human nga dunay sala. So sa wala pa'y sala ang tao dito sa paraiso, bisan kung saan siguro o bunal, o may kutsilyo atong panahon na, bunal-bunal ang kanang manok, di mamatay. Ang isda sa di mamatay. So meaning to say, walay kamatayon kay, walay sala. So ang tubag ni atong pangutana, nga gihimo ba sa Ginoo ang animals para kaunon, yes or no? Daghan ang tubag na yes. Kay ang ilang ganahan na kaunon, balbakwa o bulalo. Di ba? Pero ang answer di ay natin sa verse 29 sa Genesis. O mingon ang Dios tan-awag gihatagan ko kamo sa tanan nga mga baliling nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta o sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Kung imong bantayan dili sa English mga kaigsunan ang word nga me, kini nga word is na misunderstood. Pareha ba sa word nga salvage? Ang word na salvage, unsa gani in English sa unsa Binisaya sa salvage? Salvage? Pagluwas, pag-rescue, no? Luwason ka. Jesus Christ came to this world to salvage the mankind.
Pero dili sa Davao, mga 1983 yata or 1986, pag gingon nga word nga salvage nga gi-adapt sa tibuok nasod, ang salvage patay. Sa war against drugs, daghan ditong gi-salvage nga giputos og karton. Now dinhi, kung atong kitaon, okay, balikan nato ni nga, okay. So diet minus T equals, naunsa ba nila yung tili ay ngano na diet mano ang diet. Okay? So ang T is unsa man? Temperance. So unsay definition sa temperance? So kung asin o asukal, moderation. Kanang tabloy ra o kanang sigarilyo dili sa pwede mag-moderation. So dili na tinuod ka nagingon nga ni Derek Ramsey nga tibay tanduay, drink moderately. So di na mao. Nga naman, dapat abstinence. So kining siya o sigarilyo, dili pwede nga usa ka sigarilyo sa usa ka adlaw. Kay moderate man. O di pwede magsyabo o usa ka kutsara usa ka adlaw. Now, war against drugs. Mauni siya ang tema karon nga nakapayanig dili lamang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Gumikan bisan ang United Nations ni Alma na nini. So mauni ang violent war against drug. Now, unsa man ang death penalty? Okay, so atong gisubay nato. Kini ato ang tema nagasugod ni gikan sa langit sa paraiso ug hangtod sa pagyon. Atong gisubay ang gisulti sa Biblia. Naingon ang si San Pablo kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. The wages of sin, suhol or bayad. So kung mangurnal ka usa ka adlaw, suhulan ka, silduhan ka, di ba? So kung mapalit kag bugas, kinahanglan kung tagpilang kilo, mangita kag kwarta nga ipalit nimo bugas kay dili pwede ihatag lang. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pero pila man sa tuwa dili ganahan og walay bayad. Ang ato arang yung gusto nga mopalita, di ba? Labi na kung sosyal ta. Pero mga kaigsunan, ang pinakalindot walay bayad. Di ba kadang libre lang? Ganahan tang walay bayad. Na ay dito sa St. Peter man to, na ay promotion sila dito nga 50% nga lungon. Gingon dito nga buy one take one. Na ay nagregalo sa ka, pero di ka din mga regalo. Naamay decrement din ha nga kuan nga amigo po ni sa atong igsuon nga ang lungon may decrement naman, isuod naman sa usa ka paso ang kanang naabog nga sa iyang bana nga kuan kanang decrement. So nangita siya kahatagan og lungon. Ang pinakalisod dawaton kung may regalo sa imong lungon. Unsay imong bation? Kanang regalo mo kag lungon, brother Ruben. Uy, pero ako giganahan ko. Di-regalo mo kag lungon. Gikuha na mo dito sa nireklamo hospital kay wa may butanganan. Kay tagaman din sila sa ano may kabutangan sa lungon. Akong gihatag dito sa Davao Mission. So reserve to siya. Kung na dinhi walay bayad, unsay walay bayad nga gihatag sa Dios? Ay, kinabuhing dayon. Kung taga ang taglungon nga way bayad, kaganahan, di ba? O sa tanan, okay. Dinhi, kini bang mga crocodile? Kini bang mga tigre? Kung isa ba yung ato sa Crocodile Park? Halos kita tanan. Sa Philippine Eagle. Kini Philippine Eagle, popular ni, gitawag ni siya monkey eating eagle. So, kini nga mga mananap. Mao ba gyud na ilang kinaiyan? Akong subayon, ang ingon din sa verse 30 sa Genesis, o sa tanan nga mananap sa yuta, o sa tanang langgam sa kalangitan, o sa tanang butang nga mga nagakamam sa ibabaw sa yuta, nga adunay kinabuhi, gihatag ko ang tanan nga balulingan lunhaw aron ilang karon o nahimo kini. So kini kay mga mananap, bisan pag ang buaya, ang imong ulo imong isulod sa iyang baba, dili ka mahadlok. Na naman, kay ang buaya dili mo kaon o karne or kanang unod. Ang ilang ginakaon mga balili nga lunhaw. Sama gyapon sa tigre o sa
bisan sa Philippine Eagle. Now, nakita sa Dios ang tanan butang nga iyang gibuhat o tanawa kini maayo o dihay kahaponon o dihay kabuntagon adlaw na ikaunom. Sa English, it was very good. Among sa creation sa Ginoo, every day nag-ingon ang Ginoo, it was good. But sa pagka ikaunom ka daw, after He created man in His own image, in His likeness, He declared it was very good. It means to say nga the creation of man is kanang excellent. Nagpuyo si Adan o si Eva sa tanaman sa iling nga malipayon hangtod nga miabot ang panahon nga sila nakasala o nagdaghan na ang mga tao hangtod kanwa panahon Noe. So ato makita nga sa wala pa nakasala ang tao, ikuha ni Jehova ang Diyos ang tao o gibutang siya sa tanaman sa Eden. Aron kini iyang atimanon o bantayan. Kagabi atong dimension nga ang unang trabaho sa tao mananahi, no, katong mga naay sastre. Pero diay sa Genesis 3 na to siya. Verse 21, ang Diyos may unang nagtahi, ikaduhang nagtahi, kay si Adan o si Eva nagtahi o salina nila, Ekron, o kanang bahag siguro ng ilang himo, kay kahoy sa igira, dahon sa igira naman. Pero din gibukang sa Ginoo ang tao nga mag-atiman sa yuta. So ang mag-uuma, yun di ay ang unang trabaho sa tao, o ikaduhang di ay ang pagpanahi. So kana din mga doktor, mga abogado, mga engineer, uban pa mga kurso, mga nurses of doctor, ulahero na sila. So din nag-ingon ang Ginoo apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayog sa dautan, dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka kayo. Sa verse 16, gihatag sa Ginoo ang tanang prutas nga nasa Garden of Eden, except one, in the midst of the garden there was a tree, of knowledge of good and evil. Nga giwami na sila na dili ko kaon, kay mahal at dili pa kaon, kung kumukaon sila na wala gihatag sa ilaha, dunay bayad. Dili lang tag 50 pesos ang kilo, dili lang tag 2 million ang kilo, dili lang tag 1 billion ang kilo sa mga prutas, kundi ang ilang kinabuhi mao'y bayad. Dili ko si kamatayon ang resulta. Okay? So din naay mga lain-lain nga klase sa kamatayon, sa penalty, o kanang inuna itong sentensya sa unang panahon. Si Haman at Nebo ang gibitay siya. No? Naana ng word na bitay. Originally, ang word na bitay or death sentence or bitay na term, ang kining galo nga gihimo ni Haman na naunay ra siya sa iyang paon. O ang pagputol o ulo ni Ivan, ilan natin pagkita ito kayo ang picture ni John the Baptist. So, beheading, nagsugod sa dito padaan sa Old Testament, sa New Testament. O ang stoning of Stephen, dibato si Stephen, and then Jesus Christ be crucified. So, ni ang capital punishment or death penalty. Sa panahon sa Christian era, sa persecution sa Dark Ages, sila si John Hus, John Calvin, uban pang mga reformers, gipang sunog, no? Uban sa ilang Bible, o gipang daoban sila. So, mga different executions. Okay? Nakita na to sa entire, sa tibuok kalibutan, mauni ang ilang mga capital punishment kung giunsa nila pagpatay nga approve no sa ilang senado o sa Congress na sa government sa particular country, mauni ang method of execution included beheading, electrocution, kurintihan ka, hanging, lethal injection, no? I think it was in 1999 yata dito si Leo Exigaray, the first nga lethal injection sa National Penitentiary Prison. And then firing squad, no? Firing squad. Either ulo man kayo, so wag isipya. Either sa ulo o sa kasing-kasing. So mao ni siya ang naay gas chamber sa. Mao ni gigamit ni Hitler sa 6 million ka mga Jews na iyang gipatawan og death penalty. So, doon ay mga public executions. Ang mga public executions were known to have been carried out in Iran, North Korea, Saudi Arabia, and Somalia.
in Saudi Arabia, executions are usually beheadings with a sword. So mga nang ginahimo sa Saudi Arabia, daghang mga Pilipino nga giputlang ulo, gumikan kay bawal ang pagminsay sa maayong balita o niya sila na pamatudan silang balaod nga nakasara. So mao ni siguro na ako'y ilumong ang buhi. No? So mao ni pinakasakit-sakit ng ilumong ang buhi. So wala pa nooy, wala kay direktong ipakaon sa buaya. Pero naay mga some movies nga ang paagi silang pag sa penalty sa death sentences pagpakaon sa buaya. Mao ning kuan sa Pilipinas sa unang panahon sa lahat ng mga persecution na ginahimo sa mga Christians. Okay? So naapoy persecution kanang penalty, death penalty nga ihulog sa kuan sa habog kayo. No, ipaambak ka sa building. So mao ni sila sa panahon ni Gomorsa, mao ning mode of execution. So ang mao ning pinakakaraan mo no nga electric chair. I think na lugar sa Solomon Islands na lugar or somewhere in Sri Lanka nga gihimo ning trono sa usa ka hari kay wala may gamay kay wala may death penalty sa ilaha. So gihimo na lang ning Quranan. So dinhi naatoy lugar labi na sa mga cannibals ang ilang death sentence kuan ka bali butang ka lamas kay pagka magluto tingali ilang ginakaon. Okay? Pero kini mao ni ang pinaka most brutal. Kini bang painom kag hilo. And then so mao ni nindot kay ang death penalty mura lang ICU sa lethal injection. Nani sa kuan siya sa National Military Prison. Ang National Military Prison gawas na siya sa kini nga lethal injection na ay gas chamber dito nga gawas sa maximum security na sa bukang liwayway sa minimum, no? Tulo ang National Bureau of National Military Prison sa Muntinlupa, tulo na siya. Ang una is minimum security, mo nang gitawag nga bukang liwayway. So naay mga na-prison dito mga kaigsunan nga di na gusto mo balik sa ilang balay ay tingali patsyon sila. Bisan na na sitensyahan na sila tag 20 years pero ang kining mga gagmay pa ng mga bata, ilang tatay, gipatay, so di na makalimot. So sila, dito na lang sila mag-uma, mag-farm. Okay? O niya, ang sunod dito na ay malaya sila dito. No? Wala may kural ang Philippine Prison dito sa minimum security. Pero dito sa medium, dito gi-preso si Ruben Padilla, doon ay 5,000 ka mga population dito. So, kana nga tulog ka mga kuan, natay amigo dito nga church pastor ay natin mga simbahan dito. One time na nakabisita ko dito, ang gobernador dito sa Philippines sa minimum security sa medium sa Pagita Camp Adventist ang gobernador. Ang tawag nila sa 5,000 inmates. Kaya dito po sa one day mo dito sa maximum security. Tama itong ingon kung nakita niyo sa TV, I myself, no, I was surprised yung pagsulod na mo dito, doon ay 7 ka mga gates na bago ka makasulod sa maximum security. Pero pagsulod mo dito, urang na ka sa baklaran. Kay di mo kayo. Pero kinig, lethal injection, naroon na sa gawas. Nalay o sa kapili nga gitawag na sa gas chamber. So, the first na nabutang dito is Leo Igsigaray. So, ang execution sa panahon ni Jose Rizal is, ano man? Fire is one. And then Saddam Hussein, dibitay. So, atong may ko ang mga kaisunan, nagsugod ang penalty, nagsugod ang death penalty because, of course, kung na-death penalty, unsay may batiwan mo kung paksyon ka, sa di pa ka mamatay. Magkasakit sa dunay sakit. So, unsay hinungdan sa sakit? Murati pa man mo tuyo. Okay? Ang hinungdan sa sakit, tikas. Pero akong susiyon ni Dre. So, human na nakasala si Adan o si Eva, niabot pa ang panahon nga wala pa sila nangaon og animals. Ang pagkaon og animals nagsugod lang mga 2,000 years pa. Okay? Dito pa sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, about 1,000 years. So din makita nato nga sa antediluvian time ang lifespan nila, average lifespan is 969. 900 and then Methuselah lived 969.
So wala pa ang Noah's flood na ay warning ang Ginoo. Sa Genesis 7:2, sa tanan nga mananap nga nagmahilo kumuha ka og tinagpito ang laki og ang iyang bayi og sa mga mananap nga mahugaw tinagura laki og ang iyang babae. Wala pa ginakaon ang mananap kay abot na pa man dito pagawas nila sa paraiso ipalaya sila naa dito ang tanang klase nga prutas. Siguro ang nahibaw nato na mangustin, lansones, marang, rambutan, durian, unsa pa, mansanitas, bayabas o dinhi nisulod sila sa arka and then ang arka gi-secure sila and then ang mga tao wala ni sulod. So mayutan na namatay sila. Sa chapter 9 sa verse of Genesis na dire o ang pagkahadlok tungod kaninyo o pagkakulba tungod kaninyo moabot sa ibabaw sa tanan nga mananap sa yuta o sa tanan nga langgam sa kalangitan sa tanan nga nagkamang sa yuta o sa tanan nga mga isda sa dagat sa inyong mga kamot ginatugyan sila. Kung atong i-compare sa Genesis 1:28 o sa Genesis 9 verse 1, pareho ang command sa Ginoo. Go and multiply. Go and multiply and replenish the earth. Pero ang kaibahan rin sa Genesis chapter 9 is already sa second sa verse 2 naa diri ang fair. Ato daw ikuan diri ang usaning okay, ikuan na to ha para makita nato kung unsay kahimtang ron. Naa diri gipulahan nato ang fair unsa ning fair. Koy burag. So, kining fair day, dili mo gana ang kwan. Kining day siya, kining grade of fair, kung tanaw mo sa iya, ang synonyms is terror. Terror. So, meaning to say, ang tao na himong terrorist. Unsay definition sa terrorist? Kana bang putlan og ulo ang ilahang mga victims, di ba? Or kanang nagpabuto og bomba nga nay mga matay, terrorist ang tawag. Pero mga kaigsunan ko, mga kaigalaan, sa diha nga nagka-Noah's flood, after Noah's flood, ang terror or ang tao na himong terrorist, asa dapit? Paingon sa mga tao, I mean mga animals. So makakita sa tuwang mga manok, mahadlok sa tuwa kay kusog tawag ka og chicken joy. Tinaw dili. Makakita sa tuwa ang mga baka, mga kanding, mukhaon ta kandirita balbak bulalo. We are terrorists to them. Now, dili sa verse 3, ang tanang butang nga nagalihok o buhi, mahimong kalanon alang kaninyo, ingon sa mga utanon o mga barili, gihatag ko kaninyo ang tanan. So dinhi nagsugod nga giallow sa Ginoo nga mukaon ta og animals for survival. Dinha nagsugod ang scientific explanation nga gitawag nga survival of the fittest or kanang natural food chain. Okay? So kinahanglan ang natural food chain, mamatay ang tao, pagkatapos ilubong kaunon sa wati, pagkatapos ang wati kaunon sa manok, pagkatapos ang manok himuon nga chicken joy kaunon sa tao. Pabalik-balik sa cycle. Now, dinhi, pero gisulti diri. Kining word nga make mga kaigsunan, ang meaning ani is literally food ang meaning. Dili na siya meat nga karne. Food ang meaning niya. Pero kay sa pag-abot nato karon, pag ingon nga ang food nato karne naman pirmi, so na-transform siya or na-evolve siya, nahimong sa evolution, ang word ng meat, ang pagsabot nato karne na. Pero food din na siya. That is not necessary nga karne. So green earth, so diyan ninyo nagsugod nga niturok ang saluyo, pitsay, di ba? Okay. So sa biblical hermeneutics, gusto na ko na i-share sa inyo karon. Nga mga tagang misunderstanding because biblical hermeneutics, ang meaning sa hermeneutics is the correct interpretation of the Bible. Bago tayo nato masabtan ang pulong sa Ginoo mga kahigalang mga kaigsunan, kinahanglan ato ning tagaan ug pagtagad ang duha ka pangutana. Is it literal? Ang ikaduha is it symbolic? So unsa man unsa ning literal? Literal is exact or accurate word for word. While the symbolic is figurative or the representation or emblematic.
So, ato kini hisgutan niya so na. Okay? Now, kini nga sample. Okay, kini nga sample. Example. O sa pagkasunod na adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya o siya maingon. Kinsa ni nisulti? Kinsa ni nagsulti? Si John the Baptist. O ningon si John the Baptist tan-awa mao kinat kana ang kordero sa Dios nga magkuha sa sala sa kalibutan. Mali si John the Baptist iyang gitudlo si Kristo. Iyang gi-introduce. Behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Di ba naikanta nga kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan? So, ang pangutana, literal o symbolic? Literal, symbolic? Symbolic. Na naman, figurative. Kay ang tinuod na kordero na mauni ang anak sa nating karnero o nating karnero siya, dili makawala sa sala sa kalibutan ang dugo sa karnero. So, kung kinsa namang dugo ang makawala? Ang dugo ni Kristo. Si Kristo gisimbolo sa kordero sa Dios. Okay? So, mga now, kini, akong basahon. Sa Leviticus 11 verse 7 to 8, ang baboy, kay kini may kuko nga pikas o may tiil nga buak, apan wala magpangusap, mahubag kini alang kaninyo. Sa unang tiini, dili kamo magkaon, o dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Ang pangutana, literal, symbolic. Hoy, kung gusto ka makaog ka ng baboy, ingna na symbolic. Pero mga kaigsunan, maski pagbaliktaron o himuon natong symbolic, kung isimbolik nato nga atong silingan na sukok ka, tawag nato animal ko ng sukok ka kayo, o niya, kung sukok na yung kayo nga medyo o lampas na, baboy ang tawag, di ba? Pero dire, kung atong makita rin mga kaigsunan, kaduha ka bisis gingon sa Ginoo nga unclean sa duha ka bersikulo. So kini siya literal, accurate, word for word nga maoy buot ingnon sa Ginoo nga dili ipakaon kay hugaw. Now, mangutana ko sa inyo ha. Unsay kalainan sa iring o sa tigre? Unsay kalainan? Daghang kalainan pero ang tama nga answer is size. Ang iyahang gidat-on. Okay? Kung matamakan nimong iring, murag gini sa tigre sad. Pero kini gitawag ni sa cat family. Ang kining tigre gitawag ni si big cat. Now, kining di kami kumangutana kung unsay kalainan sa baboy o sa ilaga. Now, dinhi, mao ni siya ang mga gagmay nga ilaga. Kini siya, mao ni siya ang mga baboy ihalas. Okay? Mga baboy ramo. Kini siya, dili siya baboy ramo ha. Ilaga ng gihapon. Now, okay, maning mga baboy ramo. Dito sa Maranusan sa una, sige mi ka takbo ani dito sa mga farm. Kini Amerikano ni nga baboy, Amerikano ni nga ilaga. Now, mangutana ko sa inyo ha. Pila karon dinhi sa inyo nga mukaon og ilaga, palihog sa asang gamot. Kanang mukaon ilaga ba? Ilaga. Kanang gibutang sa siupaw. Diba kakita mo sa Facebook na, sa YouTube yata na nga, ilaga may prepare sa karinderya, restaurant. So di ka makumpiyan sa mga kaigsunan. Kaya sa kakrisis nga panahon karon, daghang mga ilaga sa dumpling. I-appeal na siya gruto sa mga karinderya. So ayun sa saba na mga gisulti. Now dili, ang kuwan din nagimon diri. Napay mo kaong ilaga diri wala. Pero kasagaran dili mo kaon. Nga naman ban. Kay hugaw. Brother Ruben nakakaon kang ilagaw pa. Nga di ka kaon. Ha? Kay hugaw. Naa sa Biblia nga gisulti sa Ginoo nga ayaw kaon sa ilaga? Kay hugaw? Nabasa na ko ang Biblia, gikan sa Genesis pa sa Revelation, wala may nakasulat dito nga ayaw kaong ilaga kay hugaw. Wala man ito gibutang. Pero nga di man mo mukaon. Mga kaigsunan, mo ani. Sa common sense, wala gisulti sa Ginoo nga ayaw kaong ilaga. Nga naman, kay common sense ang tao, majority dili mukaon. Kay ang tao, nakabantay nga ang ilaga hugaw, di ba? So wala sila, di sila, wala gibutan dito. Pero mga kaigsunan,
since nga kadaghanan sa mga tao kusog mo kaon og karning baboy, gibutang sa Ginoo sa Biblia. Gisulat sa mga propeta nga naman kay giwarningan ang mga tao sa dili pagkaon o baboy. Okay? So mao na siya ang ilaga o baboy halos kapareho lang, kapamilya lang. Pero wala gisulti sa Ginoo ayaw ka og ilaga, so mong ang tao di mo ka ilaga. Wala gisulti, wala yung kasulat dito mahunggo ilaga, pero sa common sense kapamilya hugaw siya. Okay, may mga kapamilya siya. So dinhi atong basahon sa Biblia, unsay gisulti may tungod sa ilaga. Kay aniya karon si Jehova moani uban ang kalayo o ang iyang mga karo mahasama sa alimpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis o sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Niabot na ba si Kristo? Wala pa. Niabot na ang Ginoo? Wala pa. Wala pa. Kini siya propesiya o kining propesiya umalabot pa lang. Sa pagbalik sa Ginoo, moani siya because the presence of the Lord is a consuming fire. Sama sa kalayo ang iyang pagbalik ug daghang mamatay sa mga katawhan nga wala mag-glorify ang ilang kinabuhi. Mao indunggan nga ang mao kining warning, daghan ang mapatay. Kay pinaagi sa kalayo si Jehova mapahamtang sa hukom ug pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod ug ang pinatay ni Jehova daghan. Nahitabo na ba? Nakakita na ba mo daghan nga namatay? Kita na mo wala pa. Nasahin dito sa distrito sa Leyte. Kung nakadungog mo itong landslide, mao itong distrito na na-assign na nako. Kauban sa kumisis. Dito ko nakakita na ang mga tao na mga patay nga dapin sa karsada, murag mga tilapia na nalunod ning gawa sa mga fish pond. Makita niyo dito nga hilabi daghang mga patay nga napuno ang gymnasium, nay dagwalo ka buok nga lungon nga nay usa na nagtindog nga ang katong buhi katulad gikan Manila mo rin habilin o dumika katong uban nga wa na gyud magkuha ginabakho lang nagkalot og dako kayong bangag dito ra gibuldos ang daghang mga patay. So wala pa nahitabo katulad mga inana, wa pa nahitabo nga dibalik ang Ginoo. Pero kadtong nagawan ang Ginoo, kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon o nagaputli sa ilang kaugalingon o nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-atol sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy o ang dulong-tanan o ang ilaga silang tanan magadunan sa pagdangay sa katapusan nag-ingon si Jehova. Now mga kaigsunan, naay teksto na very the most misunderstood. Sa verse 17, wala pa ninyo palandunga ang bisan unsay magasulod sa bakba moagi lamang sulod sa tiyan o unya igaitsa sa gawas. Apan ang magagula sa bakba anak gikan sa kasing-kasing ug mao kini nga magapahugaw sa tao. So mao ni nga bersikulo. Pero unsa may bote ingnon ani? Literal man ni simbolik. Medyo lalo-lalo na siya. Ang nahitabo day unsa man day gikaon, unsa may issue nga ang gikaon nila musunod naman sa tiyan nga igaitsa sa gawas unsa man day kini day magkaigsunan mo ni. Ang issue niini nangaon sila nga walay panghunaw. Ang doktrina o tradisyon sa panahon ni Kristo kinahanglan manghunaw. So kung mukaon kang tinapay nga walay panghunaw, sala na siya sa ilang panahon. Now dinhi, ngano bang lapason man ang ingon si Kristo mga apostoles ni ay Pariseo. Ngano bang lapason man sa imong mga pinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan. Kaya pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. So nakon sila ilagi supak ang infection control na hand washing. Pero mga kaigsunan, ang ila di ang gikaon unsa man tinapay o nya wala sila manghunaw. Okay, ang issue. So dili baboy ang ilang ginakaon. So mao ni siya ang tradisyon. Ang tradisyon nila sa Islam o bisan sa mga Jew o Judio, gikan sa siko hangtod sa kamot na bisan 100 sila kabuok na manghugas, ang kulor sa ilang tubig murag una na basta traditionally manghugas din sila kaysa dili manghunaw. Saan gid ka kung di ka manghunaw? Now, mga kaigsunan, ato ni nakita din ang lifespan. Ngano nga nagka-shorter ang lifespan na to?
10 times nga ang pagkaon ng animals, 10 times nga dangerous compare sa antediluvian time na mga fruits lang ilang pagkaon. So that's why ang 90 nga edad mamatay na. Kini 70. Ang ato karon nga lifespan 70 na. So you are what you eat. Kung kahoy, bunga sa kahoy kung pagkaon, taas ang height. Pero kung ang iyong pagkaon manok permit, so ang atong height mula sa manok. Tinaw dili. Ang dili siguro na tinaw yun. Pero atong susiyon yung usa ka issue diri. O miabot kaniya ang usa ka tingog na nag-ingon, tumindog ka Pedro, pag ihaw kumaon ka. Uy, sila mauni siya ang mga paboritong teksto sa kalibutan karon. Apan si Pedro mingon, dili ko Ginoo, kay wala pa dayon ako'y nakaon na dili binalaan o nga mahugaw. So atong makita diri ang senaryo, ang pangutana. Okay, ato itubag man si Pedro diri sa verse 15 unsa ingon sa Ginoo? O ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha ka nag-ingon. Ayaw paghingantig dili binalaan ang mga buta na nahinluan na sa Dios. Uy. Kini nga bersikulo mga kaigsunan, disgrasya kayo na naman daghang mga baboy nga nangamatay nga gipanglikson nga nangaon ang mga tao. Daghang mga abomination sa Ginoo nga gipangaon ang mga animals nga gidili sa Ginoo. Nga naman because of misunderstanding. Ang pangutana, kining pag-ingon sa Ginoo nga gihinluan na ang mga mananap. Literal, symbolic. Symbolic. Dili siya literal. Nga naman, kay kung literal nga, kung interpret nato sa literal, pag mata ni Pedro, mangita siya baboy kay paborito man, popular man ang baboy, kung iyang mangita siya kutsilyo kay mag-ihong baboy, nasa yung maihaw wala. Wala kay damgura dito. Pag mata niya, wala lagi siya nakitang mananap. Okay? So, ano makita mga kaigsunan, diri nagsugod, ang word na death, diri nagsugod sa tunga ang pagkaon. Mahibawan kung unsay sakit na to, mahibawan unsay itong ikaon, depende sa sakit. O kung ang atong, unsuman, ang atong paglawas, ang atong mahilawas, mahibawan sa kung unsay atong ikaon. Okay? So, din pila na lang, mga 5 minutes lang. Tapos pasan natin Okay. So, din unsay meaning day. Si Pedro nalibog kung unsay kahulugan sa mga damgo. So, naghuna-una pa siya. So, dili literal ang mga damgo. Apan, there is a verse 28, mauna na siya ang kahulugan sa iyang nakita. Apan, di padayag kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. So unsay gihinluan sa Ginoo dito sa Kalbaryo sa krus nga giula ang iyang dugo. Kinsay gihinluan? Ang mananap ba or ang unsuman? Ang tao nga makasasala. Mga kaigsunan makasusubok kay palandungon. Ang nahitabo karon is Christian versus Christian. Nagaingon rin sa Philippians 3:19. Ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbo mao ang ilang kaulaw, ang ilang mga hunahuna gitumong diha sa mga butang sa yuta. So usahay ang kining mga butang naa sa yuta, kining gusto sa atong tiyan, mo ay atong padayunan, mo ay atong pagustuhan, maglisod ta pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. So dinhi mga kaigsunan, nakaingon ang si San Pablo, apan karon sa gipahigawas na kamo gikan sa sala o nahimo ng mga ulipon sa Dios, ang inyong nakuhang balos mao ang pagkabalaan o ang sanputanan niini mao ang kinabuhing dayon. Atong hinumduman ang death penalty, ang bayad sa sala o suhol sa sala, ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apat ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kinsa sa inyo karon nga mo andam nga mudawa sa mao nga walay bayad nga gasa gikan sa Dios nga mao kinabuhi dayon. Pwede ba siya motindog haron sa pakita sa Dios nga andam ikaw ug ako andam mudawat sa kinabuhing dayon nga gihatag sa Ginoo, gisaad sa Ginoo nga walay bayad. Imo ba kining himuon pinagi sa pagtindog haron ako magampo?
Hindi mag-ambot ha. Labi kamhanan dalay mga Diyos Amahan. Niilintak na sa kagabiyon. Salamat sa kahigayunan na imong gihatag ka na mo. Ani ayong mga anak, mga katawhan na anunay desisyon sa pagbiya sa mga putang nga dili mo kagustuhan. O sila Ginoo nitindog o kami nagitindog sa imong atubangan usa sa pruiba o pagpakita sa among allegiance din kanimo na kami andam na mosunod kanimo kung ikaw mag-auban ka namo o magtabang pinagi sa Balang Espiritu nga among masunod ang imong kabubuton. O salamat kaayo Ginoo nga bisan ang bayad sa kamatayon ang sasala na maong kamatayon apan ang walay bayad nagkasa mo ang kinabuhi pinagi kang Kristo Jesus. O ginato Dios nga matapos sa kanamong karon imong hatagan proteksyon samtang kami nagkinabuhi pa nining kalibutan gamita kami ng instrumento sa imong tugma. O among kini pangayo sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Okay, og mga adlaw ang atong pag-eskutan sa usa ka importante kay butang. Kini mahitungod sa divine rights versus human rights. Atong naibawan kung unsa ni ang human rights ato pong sayron kung unsa ni ang divine rights. Atong ihatag ang panahon kung atong ihatag ang panahon sa Magdalawit